Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 12 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang bahagi ng kwento ay nakatuon sa matapang na pakikipag-usap ni Kim Dokja sa Dokkaebi na si Bihyong tungkol sa Star Stream System. Isang kosmikong sistema ng pagbobroadcast na nagpapakita ng mga pangyayari sa mga senaryo sa buong universo. Sa sistemang ito, ang mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na constellations, ang mga manonood na nakasubaybay sa mga tao na dumaraan sa mga mapanganib na pagsubok bilang libangan. Ang mga constellation ang nagsisilbing subscribers, ang mga taong tulad ni Dokja ang mga aktor sa palabas, at ang mga Dokkaebi naman ang mga tagapamagitan na namamahala sa mga channel at nagkukwento ng mga pangyayari sa mga manonood. Nagulat si Bihyong sa lawak ng kaalaman ni Dokja tungkol sa sistema at tinawag pa siyang baliw, lalo na dahil tinanggihan ni Dokja ang mga alok na sponsorship mula sa ibang constellations. Ipinaliwanag ni Bihyong na hindi niya maaaring isponsor si Dokja dahil ang mga Dokkaebi ay hindi constellations. Gayunpaman, mahinahong nilinaw ni Dokja na nagkamali ng pagkaunawa si Bihyong, hindi siya humihingi ng sponsorship, kundi nais niyang gumawa ng isang eksklusibong kontrata sa channel ni Bihyong. Ipinaliwanag ni Dokja na ang stream contract ay karaniwang kasunduan sa pagitan ng isang Dokkaebi at isang constellation. Sa kasunduang ito, ipinapadala ng constellation ang kanyang incarnation upang lumitaw sa isang partikular na channel, at ang Dokkaebi na namamahala sa channel ay tumatanggap ng bahagi ng mga coin na kinikita ng incarnation bilang komisyon. Ang mismong incarnation ay walang kontrol sa kasunduang ito at kadalasang nagiging parang alipin lamang ng constellation. Dahil dito, natawa si Bihyong sa mungkahi ni Dokja. Wala itong sponsor, ngunit nagsasalita na parang kaya nitong gumawa ng kontrata na katulad ng sa mga constellation. Sa kabila ng panunuya at ng nakakatakot na aura ng pagpatay na nagmumula kay Bihyong, nanatiling kalmado si Dokja at ipinaliwanag na mahalaga ang kontrata dahil wala siyang sponsor. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag kay Bihyong tungkol sa kung paano gumagana ang mga manonood ng Starstream, na para bang nagbibigay siya ng leksyon sa isang mababang antas na Dokkaebi. Ayon kay Dokja, ang mga constellation na nanonood sa mga channel ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing grupo. Ang unang grupo ay ang mga phone seekers, na nanonood lamang upang maaliw at makaranas ng kasiyahan sa mga nangyayari sa mga senaryo. Ang pangalawang grupo naman ay ang mga incarnation searchers, mga constellation na naghahanap ng mga tao na maaari nilang gawing incarnation sa pamamagitan ng sponsorship. Upang maging sikat ang isang channel sa Starstream, kailangan nitong makaakit ng kahit isa sa dalawang grupong ito. Karamihan sa mga channel ay nakatuon lamang sa pagbibigay ng aliw o sa pagpapakita ng mga talentadong incarnation upang makahikayat ng mga sponsor. Ngunit nagmungkahi si Dokja ng ibang paraan, isang channel na kayang makaakit sa dalawang grupo ng sabay. Agad itong tinanggihan ni Bihyong dahil kahit mangyari yon, panandalian lamang ito. Ang mga incarnation searchers ay karaniwang lumilipat ng channel matapos ang sponsor selection, kaya pansamantalang manonood lamang sila, sumagot si Dokja sa pamamagitan ng paglahad ng isang kakaibang posibilidad. Paano kung may isang incarnation na tumatangging pumirma ng kontrata sa kahit anong constellation, ngunit patuloy na nagpapakita ng lakas na higit pa sa mga incarnation na may sponsor? Ang ganitong tao ay patuloy na makakaakit ng pansin ng mga incarnation searchers, dahil asahan nilang balang araw ay pipili ito ng sponsor. Kasabay nito, magiging kapanapanabik din siya para sa mga phone seekers dahil sa kanyang kakaibang lakas at mga hindi inaasahang aksyon. Sa ganitong paraan, mananatiling interesado ang parehong grupo sa channel ni Bihyong. Unti-unting naunawaan ni Bihyong ang ibig sabihin ni Dokja at tinanong kung ito ang dahilan kung bakit tumanggi siya sa mga sponsor kanina. Kinumpirma ito ni Dokja. Kung magagawa niyang maging pinakamalakas na incarnation, kahit walang sponsor, maaaring maging isa sa pinakasikat na channel sa Starstream ang channel ni Bihyong. Gayunpaman, nagduda pa rin si Bihyong at sinabi na hindi kayang talunin ng isang ordinaryong tao ang mga incarnation na may suporta ng constellation dahil iyon ang batas ng mundong ito. Hindi sumang-ayon si Dokja sa ideyang iyon.
Ipinaliwanag niya na minamaliit ni Bihyong ang dami ng atensyon na nakuha na niya. Dahil sa kanyang kakaibang mga kilos, tulad ng pagsalungat sa regressor at paggawa ng mga hindi inaasahang hakbang, nakatawag na siya ng matinding kuryosidad mula sa maraming constellation. Sinabi ni Doc Jan na sa sandaling iyon, tiyak na nagkakagulo na ang mga constellation sa kabustuhang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nagtataka sila kung tunay ba siyang propeta, kung talagang nakakakita siya ng hinaharap, at kung paano siya nakaligtas matapos lamunin ng ichthyosaur. Habang nagsasalita si Doc Ja, biglang lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema na nag-aanunsyo ng pagdating ng isang hidden senaryo na pinamagatang Commander Slayer. Ang layunin ng senaryong ito ay patayin ang Ichthyosaur Sea Commander at makatakas mula sa loob ng tiyan nito sa loob ng 10 araw. Hindi tulad ng main scenarios at sub-scenarios na direktang pinamamahalaan ng mga Dokkaebi, ang hidden scenarios ay kusang lumilitaw kapag natugunan ang mga espesyal na kondisyon, kaya naman lubos na nagulat si Bihyong nang makita ang senaryo. Nanginig ang mga labi ni Bihyong sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Doc Ja na kung malalampasan niya ang napakahirap na senaryong ito, mapapatunayan niyang karapat-dapat siyang gumawa ng kontrata. Tinitigan ni Bihyong ang screen ng senaryo at nagtanong kung talagang naniniwala si Doc Ja na kaya niyang magtagumpay. Sa kabila ng napakalaking panganib at ng posibilidad na mamatay kung mabigo, buong kumpiyansa na sumagot si Doc Ja nang. Napagtanto ni Bihyong na wala naman siyang mawawala kung bibigyan niya ng pagkakataon ang tao, kaya pumayag siya na kung matagumpay na malilinis ni Doc Ja ang senaryo, tatanggapin niya ang eksklusibong kontrata sa kanyang channel. Sumagot si Doc Ja na pag-uusapan na lamang nila ang eksaktong mga kondisyon ng kontrata kapag natapos na ang senaryo. Bago tuluyang umalis si Bihyong, pinigilan siya ni Doc Ja at humingi ng isa pang pabor. Sinabi niya na may problema sa sistema dahil hindi bumubukas ang kanyang attributes window. Iginiit ni Bihyong na perpekto ang sistema ng senaryo at hindi ito maaaring magkamali. Ngunit nagpasya pa rin siyang tingnan ito gamit ang isang makapangyarihang kakayahan ng Dokkaebi na tinatawag na system interference, na nagpapahintulot sa kanya na direktang makialam sa sistema. Ngunit nang gamitin niya ang kakayahang ito kay Doc Ja, may hindi inaasahang nangyari. Ang eksklusibong kakayahan ni Doc Ja na fourth wall ay otomatikong nag-activate bilang tugon sa panghihimasok ng sistema. Biglang kumislap ang mga spark sa hangin at tumama kay Bihyong. Ipinakita nito na may kakaibang kapangyarihan si Doc Ja na kayang labanan kahit ang direktang pakikialam ng sistema, na lalo pang nagpalalim sa misteryo tungkol sa kanyang tunay na kalagayan at ipinahiwatig na maaaring hindi siya sumusunod sa karaniwang batas ng Starstream, at dito nagtatapos ang Kabanata 12 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 13? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod natin na talakayan. Paalam!